Personal namang ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Navotas Coastal Dike matapos ang pag-apaw ng Navigational Gate o sa Navigational Gate sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Mula sa Navotas, may live report si Earl Tobias. Earl? Princess, halos dalawang palapag ng storm surge ang naranasan daw dito ng mga residente sa Navotas City kagabi. At isa sa mga itinuturong dahilan niyan ay ang hindi pa rin matapos-tapos na dike na ininspeksyon din kanina ni DPWH Secretary Vince Dizon. Princess, kahit nga humahampas yung malalaking alon kanina na sinabayan pa ng bugso ng ulan, ay binaybay natin yung dike kasama si DPWH Secretary Vince Dizon at alkalde ng lungsod para talagang makita kung ano yung sitwasyon. Anila, dahil sa mga pinsala at puwang sa dike na hindi pa rin nakukumpuni, ay doon lumusot ang tubig dala ng malalaking storm surge kagabi at naging dahilan ng pag-apaw ng tubig papunta naman dito sa mga kabahayan na tabi rin mismo ng dike. Princess Annie Dizon, ilan sa sira ng dike ay noon pang may sumadsad na barko na pagmamay-ari ng kumpanyang High Tone at ipinangako na rin noon ng kumpanya na ipapaayos daw nila ito. Pero ngayon, kakasuhan na lang anya ni Dizon ng High Tone dahil hindi natupad ang pangako na yan at idudulog na lang niya mismo kay Pangulong Marcos Jr. na pondohan na muna ang pagkumpleto sa dike at tapusin ito sa lalong madaling panahon. Samantala, in-inspeksyon din ni Dizon ang navigational floodgate sa lungsod na isinara kagabi dahil sa pag-apaw ng tubig. Anya, kailangan namang madredging ang lugar dahil nahihirapan na rin ang mismong floodgate na pigilan ng pag-angat ng tubig tuwing may malakas na bagyo. At kwento nga sa atin, Princess, ng mga residente sa tabi mismo nitong navigational gate ay halos 2 dangkal na lang ay talagang lalampas na yung tubig dyan sa nag-iisang hanay ng pader na pumuprotekta sa mga kabahayan nila. Princess, sabi naman ni Dizon, bukas ay personal ring pupunta ang Pangulo rito sa mga in-inspeksyon nilang lugar sa Navotas. Narito ang pahayag ng kalihim. Papaalam ko kay Pangulo na pondohan na, with funds remaining for 2025, ma-start na ito at matapos na natin bago mag-tagulan ulit next year. Lahat ng flood control kasi sinanggal for 26 Pero since ito, kita-kita naman natin na critical, ipopropose ko na lalo na ngayon, nag-declare na ng state of calamity ang Pangulo for 1 year. Then we will use all available quick response funds to finish finally itong mga proyektong to. Princess, sa likuran ko ay yung Navotas Malabon Navigational Floodgate na isinara nga kagabi dahil yan sa pagtaas ng level ng tubig. Yan yung isa sa mga pinakamahalaga na inaasahan ng mga residente rito para hindi umapaw yung tubig at masalanta o maperwisyo yung kanilang mga kabahayan. Yung mga nagkwento sa atin, Princess, na halos umuntikan nang abutin ng umapaw na tubig yung kanilang mga kabahayan ay yung mga residente mismo na nakatira dyan sa kabahayan tabi mismo ng navigational floodgate. Kwento nila sa atin, marami sa kanila yung nagpalipas na ng gabi sa kanilang mga kabahayan kahit pa tanaw nila yung tubig na umaapaw. Habang yung iba raw ay sumama sa preemptive evacuation kung saan dinala sila dyan sa eskwelahan na malapit lang din sa kanilang mga kabahayan. Sa ngayon, Princess, kung makikita mo naman, nakakapote pa rin tayo dahil pabugso-bugso pa rin yung malakas na pag-ulan. Sa ngayon, malakas na hangin na lang yung nararanasan natin dito sa Navotas City at mula kaninang tanghali naman ay tuloy-tuloy na yung magandang panahon dito. Balik muna sa inyo.